Hello everyone and hello Taurus. Itong reading na ito ay para sa year 2026 ninyo. We will look in the energies for the year 2026 and anong mga advice, cards ang gustong ibigay ng universe para sa'yo. Nawala tayo dito ng saglit but we are back. If you are new here, welcome. Ang goal ng channel na to ay magbigay ng guidance, sourcing the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. So, your first card is the Six of Wands and meron ka din ditong Seven of Cups. So, sinasabi dito na Taurus, marami kang na-achieve. Alam mo to sa sarili mo kung ano yung mga bagay na kuha mo, yung mga goals na nagawa mo, yung kumbaga those things na nakaka-proud. Alam mong proud ka sa sarili mo. May mga bagay na alam mo sa sarili mong nagawa mo. And hindi ito something na hindi mo papansinin kasi alam mo sa sarili mo na may mga nagawa ka from in 2025. Kaso lang, Taurus, ang nakikita ko dito, napakarami mong nakikita around you. Napakarami mong napapansin na pwede mo tong gawin, pwede mo tong gawin pang extra na sideline or baka naman minsan may distractions ka sa ibang tao. Kumbaga, baka nayayaya ka o kaya ikaw ay nagkakaroon ka ng iba't ibang nangyayari Parang pwede din na baka may mga taong nagiging interesado ka at nagkakaroon ka ng iba't ibang klaseng distraction all around you. Minsan gusto mong mag-shopping, minsan gusto mong gumawa pa ng panibagong trabaho, idea na pagkakakitaan, gusto mo din minsan mag-travel, napakarami mong gustong gawin. So, yung mga nagawa mo in the past, medyo nahihirapan kang i-manage yung balance ng pagiging productive and pagkakaroon ng focus. Kasi nga, ang daming distractions around you, Taurus, no? Nakakatuwa siya tignan, looking at your cards, looking dito sa kabubuuhan ng story mo, no? Na yung dalawang cards na to medyo nagtatalo siya ng konti, Taurus. Pero okay lang yan. Dahil nakikita ko dito, Taurus, na hindi boring yung naging taon mo, yung mga pinagdaanan mo. Nakaka-proud kung ano man yung nagawa mo in the past. And kung alam mo yan sa sarili mo, bigyan mo yung sarili mo ng isang malaking palakpak. Dahil ang galing. Nakikita ko dito na ang layo nung ginawa mo. Talagang nakaka-proud siya, Taurus. Okay? Your next card is the Hierophant. And nakikita ko dito na meron ka din naman kasing disiplina, Taurus. Sinusunod mo kung ano yung dapat. Although minsan nakikita ko na medyo na wawala ka sa landas or parang kumbaga kung dire-diretso yung dapat mong tahakin, nagkakaroon ka ng konting lumiliko, nawawala ng konti doon sa riles or nawawala ng direksyon ng konti. Pero alam mo sa sarili mo, meron kang pinagbabasehan na goal. Meron ka ding alam sa sarili mo na ito yung mga rules mo para sa sarili mo, Taurus. And yun yung nakikita ko rito. Andito pa rin siya and napakalakas ng paninindigan mo sa sarili mo na ikaw ay merong pinapangarap at may aabotin ka at meron kang sariling disiplina. In the past, Taurus, you have the Queen of Swords. Nagkaroon ka ng knowledge, nagkaroon ka ng kaalaman, meron kang sinusundan na direksyon sa buhay mo and yun yung naging simula mo. Yung meron kang tinitignan na isang direksyon, meron kang sinusundan na rules para sa sarili mo and ito yung nagmo-move forward sa'yo. Ito yung naging daan mo para magkaroon ka ng kaayusan sa buhay mo. Taurus, nakikita ko dito that you have some betrayal energies. May mga tao or may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo ginusto.
Pero hindi ito yung bagay na na ikaw yung may gawa. Kumbaga gawa to ng ibang tao. May mga taong siguro na pagkatiwalaan mo pero iniwan ka sa ere. Ang pakiramdam nito ay parang biglang iwanan. Kumbaga, andun ka para sa kanila, akala mo andun sila para sa'yo, pero nakita mo na lang na umalis sila at iniwan ka nila. Yun yung pakiramdam ni Taurus. Kung titignan mo to Taurus, napaka pangit nung nangyari. Para kasing akala mo minsan may katulong ka, akala mo para kang nawalan ng kakampi, nawalan ka ng kasamang magtaguyod ng pinaglalaban ninyong dalawa. Pero nakikita ko dito Taurus, kung paano mo 'to hinaharap, hindi mo na inaalintana, hindi mo na iniisip, hindi mo na ginagawang concern yung bagay na to kasi mas pinipili mo na iwanan yung mga bagahe. Kumbaga emotional baggage, kung pampabigat lang ba to para sa emotions mo, iniiwan mo na lang siya. Ayaw mo na siyang dalhin. Kasi eto nga meron kang Queen of Swords. Meron kang isang direksyon sa buhay mo and ito pa din yung sinusundan mo. Ito pa din yung nagiging direksyon mo para umunlad, umayos. Kung ikaw man ay nadapa sa pangyayaring ito, ikaw ay tumatayo pa rin. And nakikita ko dito na mukhang patuloy at patuloy pa din yung paninindigan mo dito sa direction na tinatahak mo, Taurus. Itong direction na pinupuntahan mo, it's very nakaka-proud. Nakaka-proud siya, Taurus, kasi hindi mo na ginawang problema yung bagay na hindi mo naman kasalanan na ginawa ng ibang tao sa iyo. Hindi ka na nag-dwell doon. Talagang you are moving forward. There's nothing else to care about but your goal and what you want for yourself. Ang galing nun, Taurus. Hindi ka na din kasi nagkakaroon ng bitterness. Hindi mo na siya hindi mo rin siya ginagawang magkaroon ka ng pagkakataon na umiyak pa or na magsayang ng oras kasi para sa'yo, meron kang ginagawa Meron kang inaabot. So, dun ka lang talaga nakatingin. Taurus, looking at the things na nangyayari sa paligid mo, you have the Hangman in reverse. May mga tao sa paligid mo, Taurus, na hindi sila balanse, hindi sila fair, hindi din totoo yung sinasabi nila. Kung ano man yung mga nangyari noon at nangyari sa inyong dalawa, kinahaharap niya kung ano man yung mga naging consequences ng mga nangyari between the two of you. Hindi din siya tapat sa'yo. So, yun yung mga kailangan mong malaman, Taurus. So, ngayon, para siyang, alam niya sa sarili niya yung ginagawa niya. Hindi naman sa wala siyang magawa, pero pinipili niyang walang gawin sa kung ano man yung nagiging problema ninyo. Kumbaga, wala siya sa kaayusan ng isip. Hindi naman sa pang-judge and hindi ito pangkakampi sa'yo. Pero ina-explain ko lang kung ano yung nakikita ko dito, kung anong energy niya, kung ano yung nagiging status ng people around you. But it's just that hindi siya ganun ka-ready para magkaroon ng lakas ng loob, para gumalaw, kumilos. Hindi talaga siya kikilos sa ngayon. At yan yung sa ngayon, Taurus. Habang ikaw naman, Taurus, you have the Empress card here. Ikaw, alam mo sa sarili mo napakaganda ng energy mo. You know na kailangan mo ng tulong, pero sinusundan mo pa din sa sarili mo kung ano yung tama. Because meron kang instinct na mag-alaga sa ibang tao, mag-alaga sa sarili mo, may responsibilidad ka. May maturity ka, Taurus. Meron kang strength energy. Napakalakas ng paninindigan mo sa sarili mo, Taurus, na kung ano yung nakikita mo, andun ka lang. Oo, minsan nadopa ka, minsan nahirapan ka, pero ito ka pa din.
Hindi ka tumitigil na kumilos, hindi ka tumitigil na maniwala sa sarili mo, hindi ka na tumitigil na gawin yung dapat gawin. Kasi alam mo sa sarili mo, walang ibang kikilos kung hindi ikaw. Maganda to, Taurus, kasi yung vibration mo, nakikita ko dito sa card na to na you only want to attract good things in your life. Kasi hindi ka naman magiging ganito kung hindi dahil sa mga naranasan mo before, kung hindi dahil sa alam mong yung values, yung sipag na dapat mong ilagay sa sarili mo, kung ano man yung pinangarap mo para sa sarili mo, Taurus. Andito siya. Nakikita ko siya rito. And ang ganda nitong energy na to, papasok sa 2026 kasi kahit na ang dami mong pinagdaanan, ito ka pa din. Ang ganda nung iniisip mo sa sarili mo na walang makakapigil sa akin na gagawin ko yung gusto kong gawin. Dahil ito yung makakabuti para sa akin, sa pamilya mo, sa magiging kinabukasan mo. Maganda yung nakikita ko dito, Taurus, and nakaka-proud talaga. Kaya ako sinasabi kanina pa na nakaka-proud kasi ito yung energy na meron mo. Taurus, ang advice para sa'yo ay magkaroon ka ng liwanag or enlightenment na ikaw ay kumawala sa mga... Ito kasi yung card mo eh. Para kang nakatali, para kang nakakulong. Meron kang sinusundan or meron kang mga tao na parang responsibilidad mo or baka meron kang paniniwala sa nakaraan mo na ito yung pwede lang. Limited ako into this situation. Ito lang yung pwede kong gawin. Hindi ko to pwedeng gawin. May mga bagay na akala mo noon ay hanggang doon lang. Kailangan mong bumitaw sa mga pagkakataon na to. Kailangan mong bumitaw doon sa mga lumang bagay na hindi naman na nakakatulong sa'yo. Kung alam mo para sa sarili mo, kung alam mo sa sarili mo, Taurus, na may mga bagay or paniniwala na pampabigat lang sa'yo, kailangan mo na siyang iwan kasi ito yung nagtatali sa'yo. Ito yung nagbibigay sa'yo ng limitation na hindi ka kumawala dito sa energy na hindi na medyo negative, no? Na hindi siya nakakatulong sa'yo. Kailangan mong kumawala doon, kailangan mong paniwalaan, ibigay sa sarili mo, bigyan mo ng chance ang sarili mo na subukan yung ibang pamamaraan, subukan yung ibang ways of doing things, ways of looking at things, and also believing in yourself in different ways that you've never done before. Kailangan mong maniwala sa sarili mo. Dahil yun lang yung paraan para mabaliktad mo yung pwede pang mangyari. Kasi as long as pinaniniwalaan mo sa sarili mo, Taurus, yung mga limitation, yung mga bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo, then hindi nag-upgrade yung capability mo, yung kakayahan mo, na gumawa pa ng mas maraming bagay or i-multiply mo yung sarili mo na magtrabaho and gumawa ng maraming posibilidad para sa sarili mo. Kasi right now, kung ikaw ay mag-isa lang and kaya mo lang magtrabaho ng, let's say, 8 hours sa isang araw, hindi ka makakapag-upgrade, hindi mo mabibigyan yung sarili mo na kumita ng mas madami, hindi mo mabibigyan yung sarili mo na magbukas pa ng mas maraming opportunity para sa sarili mo kung ikaw ay nakakulong doon sa lumang paniniwala. At kung lagi kang nakadikit doon sa mga taong hindi nagbibigay sa'yo ng kakayahan para umangat. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow kung kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. So, your first advice card is donations, tithing, and charitable work. Give joyfully to the organizations and people who spiritually support and inspire you, and know that your generosity
will be returned to you in manifold, in miraculous ways. The time, supplies, money, or other resources you donate will ensure that your positive energy multiplies. So, ito yung advice sa'yo. Kung mag-donate ka, magbigay ka ng tulong doon sa mga naniniwala ka na nakakapag-inspire para sa'yo, yung gusto mo yung ginagawa nila, naniniwala ka sa mga ginagawang tulong ng mga organizations na yon, o kaya baka may mga tao ka na nakikita na alam mo sa sarili mo kailangan nila ng tulong and matutuwa ka pagka natulungan mo sila. Ito yung mga bagay na binibigay mo ng kusang loob na masaya ka, wala kang hinihinging kapalit, and magkakaroon ka ng magandang energy within you na alam mo lang, you feel good na nakatulong ka. And ito nga, sinasabi dito na kung gagawin mo yon, kung tutulong ka sa iba, kung ano man yung inilabas mo, babalik din naman yan sa'yo. So just be this person, just be a generous person na nagbibigay doon sa mga nangangailangan. Yung mga alam mo mismong nangangailangan. Hindi yung basta lang na bigay ka ng bigay pero wala lang naman sa'yo. Kailangan alam mo sa sarili mong matutuwa ka and buo ang loob mo na magbigay. Next is abundance mindset. If you think of your abundance as something that happens in the future, then it will always be one day away from you. See, feel, think, and speak of abundance as something you already have in the present moment. And that is what you will experience. So, ayun, abundance mindset. Kailangan abundance yung iniisip mo, abundance yung nasa utak mo. Hindi mo iniisip na, ay wag to kasi mahal yan, ay wag to kasi kulang yung ganito. Pero kailangan mong palitan yung words na sinasabi mo sa sarili mo. Minsan talaga may mga bagay na hindi mo naman talaga afford, or baka masyado siyang mahal para sa iyo. Pero kailangan mo siyang palitan na wag muna. Kasi ito yung gusto kong gawin. And itong gusto kong gawin na to, ito yung magbibigay sa akin ng mas maraming abundance. Ito yung magbibigay sa akin ito yung kailangan kong ngayon. Dahil ito yung abundance na meron ako, na ibinibigay sa akin. At mas madami akong magagawa kung ito yung gagawin ko. Ito yung pipiliin ko, ito yung bibilhin ko. Kailangan abundance mindset. Kailangan mong isipin na pag may pinili akong isang bagay, ginawa ko yung isang bagay na to, mas darami pa yung mga blessings na makukuha ko. Kailangan positive, kailangan maganda ang nasa isip mo, and yun yung makukuha mo. Next is self-sufficiency. The ultimate self-sufficiency is relying on God. It doesn't mean hiding in a cave and saying, I don't need people. Instead, it's saying, God is my source, and I am willing to receive all the help, love, and support that wants to come. Alam mo dapat sa sarili mo na kaya mo to. Sinasabi sa'yo ng cards na kaya mong maging self-sufficient. Kaya mong na kahit ikaw lang mag-isa. Kaya mo dahil andyan si God para sa'yo, and ibibigay niya sa'yo yung mga resources, tao, anything, support na kailangan mo. Andyan, ibibigay niya sa'yo yun. Maniwala ka sa sarili mong kaya mo dahil ito yung sinasabi ng card, ito yung sinasabi ni God sa'yo. Maniwala ka sa Kanya, magtiwala ka, sa Kanya ka lang magiging reliant, sa Kanya ka lang humingi ng tulong, and ibibigay niya sa'yo yung mga kailangan mo. Ibig sabihin lang nito kung talagang kinakailangan mo ng suporta ng ibang tao, alamin mo muna sa sarili mo, kayanin ko muna, kaya ko to. Kung merong mga dadating na tulong, dadating yun at ibibigay yun ng Diyos. Huwag kang matakot na bitawan yung mga taong nakasakit sa'yo, nagkaroon ka ng kaalitan and may betrayal sa'yo kasi kaya mo naman mag-isa. And kung may tulong kang kailangan, ibibigay yun ng Diyos sa'yo, may pagkakaroon ka ng mga kakampi. Next is intention. Intention is simply allowing the will and the mind to align and move in harmony. May I always focus on the highest. My intention is that
for all God's wishes for me to come true. Sa lahat ng ginagawa mo, and ito yung sinasabi natin sa channel ito, intention yung pinaka-importante. Bakit mo ginagawa yung isang bagay? Ano yung rason mo? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Lahat yun ay bumabalik sa intention. And ito ang kailangan mong maintindihan right now because kung ano man yung intention mo, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon na maging pareho doon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. May I always focus on the highest. Kung ano man yung pinakamataas na gusto mong mangyari. At kung ano man yung gusto mong mangyari na ito, kailangan nakafocus siya kay God. Kailangan yung intention na to ay yung alam mong gusto ding gawin ni God para sa'yo. Kung ano yung mga wish niya para sa'yo, yun dapat ang binibigay mo sa sarili mo, yun dapat yung intention mo. Doon ka magkakaroon ng mas maraming blessings kasi kung fino-focus mo kung ano yung blessings, kung ano yung mga blessings na binibigay ng Diyos sa'yo, ano yung binigay niya sa'yo para gamitin mo, para magkaroon ka ng mas magandang trabaho, or kung ano man yan, Taurus. Intention ang pinaka-importante. Kailangan mong bigay sa sarili mo. Gumawa ka ng thoughtful or conscious na intention sa lahat ng ginagawa mo. Bakit mo ginagawa yung isang bagay na to? Kung ginagawa mo lang siya dahil gusto mong maghigante or gusto mong may mapatunayan sa ibang tao, medyo hindi tama yon, Taurus. Kailangan yung intention mo ay ito yung gusto ko para sa sarili ko, ginagawa ko to in the name of God, and ginagawa mo to dahil naniniwala ka sa sarili mo na pagka na-achieve mo to, ay ikaw ay magkakaroon ng mas magandang energy and mabibigyan mo ng pride or ng magandang kumbaga mas magandang impression kay God. Next is reaching your dreams. Go for it. Taurus, ibang klase to. Yung sinasabi rito, Taurus, is ayun lang eh. 'Di ba? I mean, kailangan ko ba bang explain? Kung ano man yung iniisip mo na dream mo para sa sarili mo, i-go mo lang, i-achieve mo lang, subukan mo lang, simulan mo lang. Huwag kang matakot na hindi siya simulan. Just go for it. Talagang walang imposible, Taurus. Talagang go ka lang dahil ito nga yung sinasabi nga dito, reaching for your dreams. Abutin mo. Abutin mo siya. Next is Nettle, boundaries and caution. Kung sinasabi na gawin mo lang yung mga pangarap mo, syempre, meron ding reminder na pag-iingat. Minsan kasi baka sobrang nag-e-enjoy ka na, go ka lang ng go. Mag-ingat kasi may mga tao na baka pwedeng hindi pala sila nakakatulong sa'yo or baka naman may mga desisyon ka na hindi na siya nakakabuti or baka mapahamak mo yung sarili mo, baka sa sobrang kamamadali mo ay nakalimutan mong basahin yung mga pinipirmahan mo. Be very careful pa din sa kung anong dinadaanan mo kasi minsan baka matutusok ka na ng tinik at hindi mo pa din nakikita. So you have to be very careful, Taurus. Hindi naman mawawala yun sa kahit ano. Next is problem solving, resolution. Taurus, may kakayahan ka na gawan ng lutas or gumawa ng solusyon, magbigay ng mas mabuting outcome or mas mabuting answer sa mga nangyayari around you. And you have that in you. Maniwala ka sa sarili mo na kaya mong lagpasan yung mga binibigay sa inyong challenges or problem solving mo kasi talagang napakagaling. Next card is Obsidian, grounding, shielding, and void. Protect yourself from energies na hindi nakakabuti sa'yo. This can be people around you na medyo negative or alam mong puro chismisan or alam mo na puro hindi maganda yung sinasabi nila or iniisip nila. Doon ka lang lagi sa nakakabuti para sa'yo, yung alam mong aligned. And always keep yourself grounded. Huwag mong masyadong gagawing napaka ere mo na medyo nakakalimutan mo na kung saan ka nanggaling. Iiwasan mo din iwas mo sa sarili mo kung alam mong medyo magiging mapapahamak ka sa mga pupuntahan mo or sa mga taong makikilala mo kung alam mo naman sa sarili mo na
hindi yun nakakabuti sa'yo, then umiwas ka na lang. Next is Sea Otter, happiness. Be the master of playful living. Release expectations and enjoy every day. Let worry go and instead choose love. Surrender to the waves. Your good destiny of love is sure. So, sinasabi dito na wag mo nang ine-expect na kung ano man yung meron everyday. Just tanggalin mo lang kung ano yung mga worries mo. And always choose love sa sarili mo. Sa everyday na magagawin mo, kailangan mo magtrabaho kung may mga iniisip ka na paano yung ganito, ganyan. Why not just choose na gawin yung trabaho mo ng marangal, masipag, masinop, and always being in that loving energy. Hindi mo kailangan kalabanin yung tubig. Hindi mo kailangan na gawan ng pahirapan yung sarili mo. Just go kung ano man yung binibigay sa'yo, kung ano yung dumarating sa'yo, and kung ano man kasi yung ibibigay na maganda para sa'yo ay andoon. So minsan akala natin ay ang hirap ng mga ginagawa natin pero meron pala siyang patutunguhan, may pupuntahan pala siya. Next is Goose, inner knowing. Alam mo sa sarili mo, Taurus, kung ano yung pupuntahan mo. Alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong gawin. Alam mo na kaya mong lumipad ng mataas at pumunta sa mga malalayong lugar. Alam mo sa sarili mong kaya mo to. Kaya wag mo bibigyan yung sarili mo ng pagdududa. Maniwala ka sa sarili mo kasi alam mo sa sarili mong kaya mo yon. Hindi lang ikaw yung andito. Madami kayo na gumagawa nito. Hindi lang ikaw yung mag-isa. Hindi lang ikaw ang nag-iisang gumagawa nito kasi minsan may katulong ka din. May makikita kang mga gumagawa ng sarili nilang misyon and isa lang yung gusto ninyong mangyari. Kaya wag kang matakot. Just go kung ano yung dapat mong gawin. Kung alam mo sa sarili mo ano ang dapat mong gawin dahil ito ka. Malakas ka, matalino ka. And lahat ng cards na andito, Taurus, sobrang nakakatuwa siya para sa iyo, Taurus. Kaya excited ako para sa iyo. Ito yung dapat mong i-focus sa sarili mo, abundance mindset, self-sufficiency, and of course, intention. Yan ang forecast ninyo, Taurus. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.